Praise God. Glory to God. Importante po ang salita ng Panginoon. Are we ready for the Word? Yan, lumalakas na. Glory to God. So, lagi po kapag Christmas, naririnig natin, the reason for this season is Christ. Amen? Amen po ba? The reason for this season is Christ. Sino po ang sangayon doon? As far as we are concerned, amen, the reason for this season should be Christ. As far as we are concerned. But I'll tell you one thing tonight. As far as Christ and Jesus and our God is concerned, we are the reason for this season. As long as God is concerned, we are the reason for this season. Amen. As far as we are concerned, inuulit ko po, dahil tayo ang concerned, as far as we are concerned, the reason for this season for us is Christ. But for Him, the reason for this season is us. Amen. Amen po ba? Di po ba pag Christmas, we remember that Jesus came. Amen. Jesus was born in the manger, left His throne above. Amen. And He chose to be born in the manger, to do His will, to do the will of the Father, and die on that cross. No one asked for His life. He laid down His life for us. Amen. No one forced Him also to be born. Amen. He volunteered Himself to be born. Amen po ba? Why? Because the reason is you and me. That's why the reason why He came into this world is not only for us to have Christmas. That every Christmas, every second and every moment ng buhay natin, we will remember na ang lahat ng Kanyang ginawa mula sa Kanyang kapanganakan hanggang sa sandaling ito sa ating mga buhay. Lahat ng Kanyang ginagawa, ang rason ay ikaw. Tignan mo ulit ang katabi mo, sa ayaw mo at sa hindi, siya ang rason. Kahit anong pang gawin natin, siya ang reason. That's why God came down from heaven. Amen? Glory to God. Ano po yung mga reason ng Panginoon? Marami ito pero hindi naman natin kayang aralin lahat. So I have chose few. So we will always remember kung ano po meron tayo kay Kristo. Again, ang lahat ng mga bagay na ito, ang Kanyang pinagmumulan ay pag-ibig. Amen? Dahil mahal na mahal niya tayo, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang sino man ang sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Parang gasgas. Pero sa totoo lang, ito ang gas sa buhay natin. Kung walang gas na ganito sa buhay natin, we cannot move on sa ating pong Christian life. We cannot move forward sa lahat po ng gusto nating gawin. Without this verse na tinatawag nating gasgas, ito ang gas talaga ng buhay natin. This is the fuel wherein we can only move on if we will understand this verse sa buhay natin. If it will become the life verse of our life. And everything that we read is according to this very verse. Because the heart of the Bible is John 3:16. It's all about His love. From the very beginning, when you read Genesis, if you don't interpret it with the love of God, based on John 3:16, you will get lost. Magiging patungkol sa iyo yung bagay na yon. But it's not about us only. Yes, as far as God is concerned, it's all about us. But as far as we are concerned, it's all about the love of God. Amen po ba? Kaya nga minsan nagkakaroon ng communication kasi it's a two-way. In every relationship, it's a two-way communication. Hindi lang po isa ang gumagawa. Merong gumagawa, merong tumatanggap. Amen. At yung tumanggap, may ginawa din upang yung nagbigay ay tumanggap din. Gaya ng ginawa ng Panginoong Yesus, siya ay gumawa sa buhay natin at tinanggap natin. And at this very moment, habang tayo po'y gumagawa ng mga papuri sa Kanya, ito rin po'y Kanyang tinatanggap. That's how relationship works. Tama po ba? Salamat po sa isang nag-amen.
At salamat po, may kausap ako ngayong gabi. Amen po ba? Amen. Totoo po ito. Kung saan, pagka meron kayong panauhin na darating, let's say, alam natin na ang presidente ng inyong kumpanya, bibisitahin kayo sa bahay. Ano kaya ang gagawin nyo? Ano po? Ano kaya ang gagawin mo? Magpiprepare, di ba? Kung hindi mo alam, hindi ka prepared. At bigla siyang dumating. Anong mararamdaman mo? You're proud. Right? Somehow, you will be proud of yourself. Di po ba? Bakit? Kasi hindi lang siya basta-basta. That's why when you know that God ay hindi siya basta-basta, at siya mismo ang bumaba sa langit upang para sa atin, I don't know, because minsan siguro iniisip natin, hindi ko naman nakita, hindi ko naman. That's the problem sometimes with us Christians. Gusto natin, makita natin sa ating physical na bumaba talaga ang Diyos. Hindi mo gugustuhin. Dahil sa kanyang panahon, maraming naghangad na ito na lang ang maranasan nila sa panahon natin. Pero yun ang naranasan nila nung panahon ng Panginoong Yesukristo. It's already been written. Lahat ng nandoon noon, they have been crucified because of Christ. But right now, we have the liberty to choose and praise Him. Amen? Kaya hindi mo gugustuhin, nababalikan mo yon. Ay, hindi gusto kong makita si Kristo. Hindi yun eh. Kasi one day, we will meet Jesus. Amen po ba? Oh, glory to God. So, yun po yung purpose. Kung saan na pag nakita natin na ang pumunta dito sa lupa, ang bumisita sa atin ng 33 years, ay hindi siya basta-basta. Amen? At ikaw mismo ang sinadya niya. Amen? Ay naku po, hindi ko na lang alam kung paano po mararamdaman natin pag ganoon. Amen po ba? Minsan nga, grupo na lang ng kaibigan. Tapos alam natin, yung isa sa mga kaibigan natin, parang siya yung laging bida. Tapos, among our circle of friends, ikaw ang pupuntahan niya at bibisitahin. Di ba, minsan, proud na proud ka sa iyong sarili, kaibigan mo pa lang yan na mabait. Amen po ba? Are you getting the emotion na gusto kong makita natin at maramdaman natin? Kasi pag hindi ganun ka ganado sa Panginoon, yung ating buhay, laging second lang siya. Hindi natin napapansin yon, but that's the truth. Kasi hindi ka ganun kaganado sa Kanya. Alam niyo po, kahit dumadaan tayo sa mga problema dahil ganado tayo sa Kanya, lagi siyang nauuna. Lagi natin siyang kinoconsider. Bakit ganoon? Kasi importante siya sa atin. Amen po ba? Hindi lang tayo puro trabaho, hindi lang puro relasyon, di po ba? Amen? Hindi lang tayo puro love life, di ba? Parang ayaw ng iba. O, puro love life lang tayo, di ba? Ano? Wala pa yung iba? Hindi lang tayo puro trabaho, di ba? Kaya nga, ang Diyos ay dinadala natin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Upang sa ganon, mapahalagaan natin ang bawat kaibigan natin, bawat karelasyon natin, kung anumang klaseng relasyon na meron tayo. Because Christ will be the center ng ating pong relasyon. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, ikaw palang dahilan. Ikaw pala. Amen? Ikaw at ako ang dahilan kung bakit siya pumarito. Amen? Dahil sa kanyang pagmamahal. Unang-una po, kaya siya pumarito ay para tayo ay is-save. Napaka-basic. Amen? Alam na natin lahat ito. That Jesus came to save us. But is it really true? Na sinasabi ba talaga ng Biblia na siya'y dumating upang tayo ay is-save? Amen? So in 1 Timothy chapter 1, verse 15, ang sabi po dyan, here is a trustworthy saying that deserves full acceptance. Amen? Sabihin natin, full acceptance. Trustworthy. Christ Jesus came into the world to save sinners. The purpose, kaya siya pumarito, ay para sa iyo at sa akin. Kaya siya pinanganak to save the world, or came into the world to save
sinners of whom I am the worst, Paul says. Amen? So siya po'y pumarito upang sa ganon, ang mga makasalanan ay kanyang iligtas. Amen. Tignan mo ang katabi mo ulit. Yan ba ang niligtas? Bakit ayaw niyo yata pumayag? Amen. Tayo ay niligtas ng Panginoon. Amen. Jesus came to save us. But there's a condition for us to be saved. Now, again, it's not by working or by doing. Alam na alam po natin, it's not through our works or through our deeds that we can be saved. Amen? That's what the Bible says. Because this is the heart of the Bible. Amen. 1 Timothy, yung po sinabi ko kanina, yan po ay makikita natin na tunay na pinapatunayan ng Biblia sa atin na ang pagparito ng Panginoong Yesus upang ikaw ay isave. Ang itatanong ko sana, kung hindi pa naranasan yon, hindi mo pa naranasan ng fullness ng Panginoon. Amen? Pero yun ang una mo kasing mararanasan that you will be saved. Sino po dito ang tumanggap na sa Panginoong Yesus? Pwede po magtaas ng kamay? Tumanggap na tayo sa Panginoong Yesus. All of us already been saved. Amen? And continually na ang ating ang tawag doon na kalagayan ay ligtas. At walang makakapagbago nun. Oh, pastor, pag gumawa siya ng masama, paano yon? Ang sabi ng Bible, walang makaka-reverse nun. Kahit ano pa. Pero may consequence lahat ng mga ating ginagawa. At ang magtuturo nun ay hindi ako. Di ba? Amen? Amen. So lahat may consequence. Para tahimik kayo lahat. Amen? So may consequence. Lahat ng ating pong ginagawa, even though we are already saved. Pero ang usapan ay kung pagpunta niya na tayo po ay niligtas, unang-una natin dapat malaman yun sa ating sarili. He came for you and me to be saved. Kung hindi mo pa naranasan yon, simple lang naman ang gusto niya sa atin. Sa kanyang pagligtas sa atin ay hindi buhay na mamamatay pa, kundi buhay na walang hanggan. So second purpose of God is to give us eternal life. John 3:16 to 18. Ang sabi po sa John 3:16, For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes, sabihin natin believes. Hindi sinabing, whoever do my will be saved. Whoever give their tithes will be saved. Whoever forgive their brothers and sisters will be saved. The Bible says, by believing, you will be saved. Not by our works, not by our deeds. Amen po ba? Sabi, but whoever believes in Him shall not perish. Amen? But have eternal life. Uulit-ulitin ko to sa inyo, hanggat nabubuhay ako, hindi sa ating gawa tayo maliligtas, kundi sa paniniwala natin na tinapos na lahat ng Panginoong Jesucristo at inangkin niya lahat ng ating pagkakasala, inangkin niya lahat ng parusa at tinanggap lang natin ang kanyang ginawa. That's all. That's the point where it will start our journey as Christian. Kung hindi mo pa natatanggap yan, you need to go back there. Talagang siya lang and start again. Then you will see yourself liberated from everything. Na hindi mo na lang ginagawa yung mga bagay na ito to please God. No, because you are already been saved by God and you know what you should do. You're doing it not to be saved, but for other people to see kung ano ang meron sa'yo so they will believe also so they can be saved. Hello? Nandiyan pa ba kayo? Praise God. So ang sabi niya, for God did not send His Son into the world to condemn. Alam niyo po yung condemn? To judge, to condemn, to put punishment. Bakit ganoon? Hindi naman ganito ang naririnig ko sa ibang verse. Di ba sabi, Jesus will come to judge. And in second coming, He will judge again. But those who receive Christ, the Bible also telling us that we pass the judgment. Amen?
Isn't it good sa ating pong sarili? And sabi niya, all those who receive Christ, they already passed the judgment. Lagi ko pong inuulit-ulit din to. Hindi ko makalimutan eh. The Bible says, when Jesus was rose from the dead, amen? At kasama niya ang kanyang mga, he was raised from the dead, and nagpakita siya in 40 days, nasa lupa, maraming nakakita sa kanya, and he has a glorified body. Tama po ba? Nahahawakan siya, may laman, pero lumulusot siya sa pader. Because the body ay hindi na siya subject dito sa mundo. That's a glorified body. So sabi rin ng Bible, when the time comes that we will meet Jesus again, we will have this glorified body. Bakit niya pinakita yun? So we will understand. Kaya pagka binangga mo itong pader na to, hindi ka lulusot doon. O ako lang siguro, kaya lang giba. No. Hindi ka lulusot. Pero the moment that we meet Jesus again, the Bible says we will have this glorified body just like Him. But at this very moment, in our spiritual kalagayan, ano yung kalagayan sa English? Placement. Spiritual, being, meron pa? Position, yan. Ang spiritual position natin, no, tinatawag nila sa ating buhay, ay kagaya na ng kay Kristo. So ano na lang ang kulang sa atin? Yung perfection natin sa ating glorified body. Whether you believe it or not, that's what the Bible is saying. But unless you are still here, you will still be mararanasan mo yung mga bagay na you need to renew your mind because it's a process. Tama po ba? That's why when you don't renew your mind and you're still subject in this world because you don't have yet glorified body. Nakukuha po ba natin? Mahihirapan tayo kung hindi marirenew ang ating mind. Pero hindi mo kayang baguhin ang iyong kaisipan kung hindi mag-uumpisa sa pagtanggap sa Kanya. At ang pagtanggap ay hindi yung dahil takot ako, sige, tatanggapin na kita. No, believing. Na pagka tinanggap mo ang Panginoon, alam niyo po ba pag namatay ang tao, 3 ang mababago sa kanya? Alam niyo po yun? Ang kanyang state mababago. Pero ang identity niya, hindi. Alam niyo yung state na sinasabi ko, di ba in the Old Testament, ba't ba ako pumupunta doon? In the Old Testament, marami silang nakitang patay na, pero nakita. Because their state changed. Pero nakikita nila. Pinakita din sa atin ni Samuel that he can see spirit. Because those people, their state changed. But their identity doesn't. Kaya ang nangyayari, humihingi pa sila, pero wala na eh. Ganun talaga. That's why napakapalad natin that in our times, we need only to believe. But in their times, they need to abide sa law. Kaya nga pag naralaman ko yan, nakikita, Lord, thank you for coming. Thank you for saving me. Thank you for giving me assurance. Thank you for changing me. Thank you for transforming me. Thank you for teaching me to love. Thank you for teaching me to forgive. Because I cannot do it on my own. Amen? That's the beauty when you see it's Christmas and you remember Jesus that He came for you and me. Amen? Amen po ba? So for God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him. Sabihin natin, through Him. Not through your works, not through your tithing, not through your worshiping. No. It's only through Him. Amen? Amen po ba? Now, don't get me wrong na sinasabi natin yung mga bagay, hindi na ba tayo dapat gumawa ng tama? Eh, yun nga yung point ko. Kahit gumagawa ka ng tama ngayon, pero hindi mo tinanggap si Kristo, hindi yun ang daan sa heaven. Tama po ba? Kaya, kung gumagawa ka na ng tama at tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, now, your motivation why you're doing things na mabubuti ay mag-iiba. It's not only for you to be glorified ngayon. It's not you anymore. It's all about Him. Hindi ko sinabing hindi tama ang gumawa na maganda. Kung ngayon nga hindi tama ang ginagawa ko, let's say, hindi pa ako tumanggap sa Panginoon. When I received Jesus in my life, God changed me. God
transform me from the old money to a new bill. Ba? Amen. Binago ng Panginoon. And I really thank God. Pinipilit baguhin, hindi kaya. Tinatry ko maging mabuti, pero lumalabas yung may sungay. Kasi wala akong kapangyarihan eh. Kasi lahat yon nasa spiritual realm na hindi natin nakikita. But thank God, nung tinanggap ko ang Panginoong Jesucristo, He really saved me. Not only sa death na talagang walang hanggan, but also yung buhay ko dito sa lupa. I enjoyed it a lot. Amen. Whoever believes in Him is not condemned. But whoever does not believe stand condemned already. So God is not in the business of condemning. Actually, He's in the business of ihango ka niya doon sa kinokondem mo ang iyong sarili. You're always judging yourself. Lalo na pag hindi mo nakikita ang sarili mo kay Kristo. Paano natin kinokondem ang sarili natin? Alam natin na hindi tayo sapat sa Panginoon. Tama po ba? Lahat ng ating ginagawa, Lord, I fall short. Kanina, Lord, kumakanta ako, Lord. Tapos naguluhan ako, Lord. Tapos ganito, hindi agad nalipat, Lord. Lord, naano ako talaga, Lord? We always fall short, right? Nagwo-worship ka na. That's why it's not our works. Nakukuha po ba natin? Pero hindi siya sa business ng pag-condemn. He is in the business of removing condemnation sa ating pong puso. Amen? So paano lang natin gagawin yon? Na makita mo dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, you always have the right standing sa Panginoon. That's why when you come back into your position, no, sa pagiging in Christ, tapos medyo nalihis ka ng konti and you go back sa yung position in Christ, doon ka lang nagkakaroon ng kalayaan to overcome every condemnation. Not by doing good, because doing good will just follow. Amen? Because doing good will always also fall short to the glory of God. Andiyan pa ba tayo? So sabi doon, they are stand condemned already because they had not believed in the name of God's one and only Son. And all of us here, I believe, kaya nga po sineselebrate natin ang Christmas because we believe in that name. We believe that a child has been given to us, a child was born for us. Amen. And His name is Emmanuel. Meaning God is with us. Tama po ba? Alam niyo po, pag inaral niyo ang Biblia, bakit siya pinanganak muli? Hindi siya ipinanganak ng merong pagsasama ng lalaki at babae. Tama po ba? He was conceived by the power of the Holy Spirit. Tama po ba? Amen po ba? So we can know that He is a Son of God. Kaya nga ganun ka rin ipinanganak sa Espiritu eh. It's not by the work of ng nanay at tatay natin. That's why we have been born. It's the power of the Holy Spirit as well. The love of God conceived in our hearts and we received Jesus sa puso natin and we got born again. We have been born again in the Spirit. That's why we are in the same nature of God when we receive Jesus. We're not God, but we are partaker of being His nature. Why? If not, we cannot be holy by our works, but because we are partaker, the Bible says we are also holy. Because we are partaker of being God, we are also righteous, not of our works. Amen? So sa Christmas po, may we be reminded. Kasi alam ko, marami sa atin, including me, ganun din po ako noon. Ito yung mga bibigay ko. Ito yung mga para extravagant ako, para ganito. Tapos pag nag-fail ka, you condemn yourself. Sabi, ganito naman. Tapos ganito. No, stop doing that to yourself. God is not in the business of condemning you. God is in the business of removing you from condemnation. Amen? Because they have not believed. So He saved us first and gave us eternal life. Ang sabi nga po doon, di ba, full acceptance ang kailangan po nating gawain. So God is so good. Na alam po natin in Romans 8:1, dahil pag hindi po tayo condemned, we are free. To free us. He came also to free us. Ngayon, kung hindi ka pa malaya
doon sa mga bagay na sinasabi mo na ayaw mo naman sa buhay mo, then you are not really experiencing what God has done for you. Ano ba yung mga bagay na kung saan nakikita natin sa ating mga sarili na hindi dapat sa akin ito eh. Hindi na dapat ako ganito magsalita. Hindi na dapat ako ganito mag-isip. Tapos pag sinabi mo sa sarili mo na, oh wala akong kasi ganito na talaga ako, then you're not totally enjoying what God has done for you. Amen? So this Christmas, may we be reminded na ang Diyos ay dumating upang tayo ay tanggalin sa condemnation. Sino po dito ang hindi nagkakamali? Sino po dito ang nagkakamali? O di ba? Sinabi nyo rin, inamin nyo rin. So lahat tayo nagkakamali. Whether in words, in thoughts, or in action. Because no one here yet perfected by God sa flesh. Tama po ba? Yes, in spirit, we have been perfected by God. But in our soul, not yet. That's why we need to transform our mind by the Word of God. Amen. So kaya po, nagtataka ba kayo? Bakit yung Kristiyano? Pero ganyan ang ginagawa. Because he's not yet transformed. Amen? He's not yet transformed kasi yung word na soul, nandun yung tinatawag nating carnal, yung tinatawag nating flesh, yung tinatawag nating cosmos, yung tinatawag nating cosmetic, yung tinatawag nating world. So yun na sinasabi, carcass. So yung mga bagay na yun ay nandoon sa ating soul. But our spirit already perfected by God. That's why we can always commune with God because we have been born again in spirit. But before, even if we want to commune, it's everything that we do is our ways. Gagawin ko to. Kailangan magawa ko to. Kailangan magganito. Kailangan maging mabuti akong anak. Kailangan maging mabuti akong kaibigan. All of those cannot save you. Amen? Amen po ba? And all of those cannot change you. Kasi madaling maging mabuti sa taong mabuti sa'yo. Madali po bang maging mabuti sa taong hindi mabuti sa'yo? Madali po ba? Madali po ba? Hindi madaling maging mabuti sa taong hindi mabuti sa'yo. Amen? So pag ganun po, ano nangyayari sa atin? Pag iniisip natin yon, di ba, nasisira araw natin. Ang birang tao to, siya na naman nasa isip ko. Anong pinagagawa niya sa akin? Ganito ginawa ko siya, ganito lang gagawin niya sa akin. Pag ganun tayo mag-isip, no, hindi magiging maganda ang resulta natin sa araw. Again, I'm not saying na, hayaan mo na lang na sige, maging passive ka na lang. No, you deal sa mga bagay na ito. First, you deal it to yourself. Itama mo muna sa sarili mo, you are being affected too much by all these things. So, paano ka lang hindi magiging affected? I-renew mo muna ang sarili mo. Baguhin mo muna ang iyong sarili. And then, pag sinabi mo yon, I believe, pagka ikaw naman na nagbukas ng iyong bibig, it's all for the glory of God. Not to satisfy your anger, not to satisfy yourself, but to give glory to God. Amen? To free us. Sabihin mo sa katabi mo, pinalaya ka ng Panginoon. That's why, lagi ko po nababanggit to, sa mga bata, di po ba, kahit nandoon sila ngayon sa children's room, dahil alam natin na sarado ang pinto, hindi tayo nag-aalala. Tama po ba? Kasi may fence, may bakod. Tama? So pag may bakod, ito'y protection sa kanila. That's why when we are still baby Christian, nakikita natin lagi fence. Kasi kakatanggap lahat natin sa Panginoon. Bakit ang daming bawal? Bakit di ko pa kayang gawin to? Bakit yung ginagawa naman niya? Pero ako hindi pa pwede. Because you're still baby. So may mga restriction. And God allows those restrictions sa buhay natin to protect us. Amen? Pero pag ikaw ay matagal-tagal na, ikaw ay binata na, alam nga naman let's say si Eugene, ilalagay ko sa room doon. Tapos nag-aalala ko kasi bukas ang pinto. Hindi na, alam nang gagawin yan. Tama po ba? So bakit? May kalayaan siya kasi hinayaan ko ng bukas ang pinto. Pero yung mga bata,
ang mga kids natin ngayon, hindi nyo hahayaan bukas ang pinto niyan, for sure. Amen? Kasi nga nag-aalala ka. Pero kapag tayo ay matanda na, amen, binuksan ko yung pinto. Diba? Nag-aalala ka ba na lalabas si Eugene? O kahit lumabas yan, kahit mag-drive pa nga yan, di po ba? Bakit? Kasi nga, matured na siya. Alam niya kung anong dapat niyang gawin. Yung freedom na meron siya, ay hindi niya aabusuhin. Hindi niya gagamitin sa hindi tama. That's why the Bible says, do not indulge your flesh because of the freedom na meron tayo sa Panginoon. Right? Amen? So, hindi natin ginagamit yung tinatawag natin na freedom upang sa ganun ay indulge lang natin ang ating flesh. Yun ang sinasabi na, sinabi naman na kahit hindi ganito, naintindihan naman ni Lord. Naintindihan talaga ni Lord. Pero kung indulge mo lang ang flesh mo, wag na. Amen? Dahil hindi mo ginagamit ng tama ang freedom na meron ka. And the purpose of God, why He came, is to free you. To free you. Amen? Tayo po ba'y malaya na? Sabi mo sa katabi mo, malaya ka na. Amen? All of us are free. Amen? Romans 8 verse 1, sabi po doon, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. No condemnation. Amen. No judgment ang ibig sabihin nun. Why is that so? Lagi ko pong inuulit-ulit din to para tumatak sa atin. Alam niyo po, pagka na-judge na ang ating kasalanan, na-judge na ang kasalanan ng mundo na kay Kristo, hindi na pwedeng i-judge yun ulit. Kasi, anong tawag natin doon? Double jeopardy. Ano sabi mo kay? Double judgment. Hindi na pwede yon. Parang binayaran na yung pagkakasala, tapos i-condemn mo siya ulit. That can't be. Even sa atin pong judicial law. Wow. Amen? Halimbawa po ako ay nagnakaw. Tapos, nasintensya na ako, nagnakaw. Binayaran ko na yon. Nakalaya na ako. Nakita ako ulit nung pinagnakawan ko. Sasabihin niya, ninakawan ako na ito. Didemanda ko ulit. Kahit idemanda niya ako ulit, hindi yan uubra. Bakit? Because I already served the sentence. Nakuha po ba natin? Binayaran. So, hindi ako pwede sa isang pagkakamali ko nga ulit na yung bagay na yun na i-condemn ako ulit. That's why when Jesus was condemned on that cross, you cannot be condemned anymore. That's why the Bible says, no condemnation for those who are in Christ Jesus. Because you are in Christ, you cannot be judged by God. Ooh. Totoo ba yun? Yes, it's true because I believe what the Bible says. You cannot be judged anymore as long as you are in Christ. And those who receive Jesus in their lives, they are in Christ. Kaya nga pag lagi mong dinudugdog ang salo mo, ano yun? Yung binibit mo lagi ang chest mo dahil sa mga pagkakamali mo. Oh Lord, hindi naman ako tama, Lord. Oh, ganito na naman, Lord. No, you're judging yourself as if God is judging you. God is never, ever will judge you anymore because you passed the judgment. Because the judgment has already been served by Christ. Amen. Mahirap ba tanggapin yun sa buhay natin? And the moment you see all these things that God loves you so much, hindi mo babaliwalain ang ginawa niya. The problem is, akala natin, ganun na lang ang ginawa niya. Wala ng boses ko para akong bumababa na sa lupa. Amen? So parang, alam niyo po yung ibig sabihin na, pag alam mo na mahal ka niya, kaya niya ginawa yung mga bagay na yon, hindi mo na lang ginagawa na sinusuklian ang ginawa niya kasi di naman natin kayang bayaran. Pero ito yung epekto. You just can't help it. Amen? But be overwhelmed with His love. That's why sometimes when you remember na, Lord, di man ako kamahal-mahal, pero minahal mo ko. Kahit hindi ka mahal-mahal si brother, kahit hindi ka mahal-mahal si sister, nagagawa mo siyang mahalin. Why? It's not because just to please God, but because automatically, nagiging ganun ang iyong pakiramdam. Now you're not forcing yourself. Meron po bang kalayaan pag pinwersa ko kayo? Pag parang ganito, pag sinabi kong,
King, sayang mo sa hindi, mag-church ka. Pag hindi ka nag-church, tatamaan ka. So mag-church siya, na ayaw naman sa kalooban niya. Anong tawag ko doon? Pinwersa. May kalayaan ka ba nun? Wala. So, maging tayo sa relasyon natin sa Panginoon, pag napupwersa tayo na gawin natin ang bagay na ayaw natin, hindi yun freedom. Pero kailan mo lang gagawin na maluwag sa iyong loob? Pag naunawaan mo siya. Pag nakita mong mahal ka niya, O Lord, gagawin ko to, hindi ako napupwersa. Talaga anak, alam ko medyo magulo ka pa sa isip mo. Alam mo bang ginawa ko para sa'yo? Hindi lang kita. Alam mo, nandun ka sa sulok, ang dami kong dinaanan para makita lang kita. Pag nakita mo yun, nandun ka sa dilim dati at gusto ng Panginoon na makita ka niya, pag nakita mo yun sa buhay mo, alam mo ang dinaanan niya. Hindi ka mapupwersa. Kusa na lumalabas sa sarili mo na mahalin mo ang Diyos. Amen? O sabi mo sa katabi mo, huwag kang mapwersa. Don't be forced to love me. Sabi mo sa akin, don't be forced to love me. Amen? So pangilan na tayo? Next one, to give us light. Gaya ng sinabi ko kanina, to give us light. Ito po mga bagay na kung saan pag may pinagdadaanan kayo, maalala nyo to. Yung parang minsan sinasabi mo, hindi pa yata ako ligtas. No, you are saved. Ay, may nagawa akong mali, baka pumunta ako sa impyerno. No, you will not. Kasi judge ako. No, you will not be judged because he's already been judged by God. Nakukuha po ba natin? Amen? Ay, baka naman hindi totoo yung buhay na walang hanggan. Ngayon pa lang nga, nasa iyo na siya eh. Hindi naman pag namatay ka, dun pa lang. No, at this very moment, because yung buhay na walang hanggan ay si Kristo. Amen? So, pinalaya ka. Pagka ginawa mo na, pinupwersa mo ang sarili mo, hindi yon kalayaan. See, it's not easy when you do it on your own. But when Christ is in you, and you will allow Christ to change and transform you, you will not be forced in serving Him. You will not be forced in attending church. You will not be forced to be loyal to your company, to your partner, to the people around. You will not be forced to do that. Amen? Doon ka lang magkakaroon ng tunay na kalayaan sa iyong puso. Amen po ba? So kaya po yan. And the fourth one is to give us light. Sino po dito ang nanatili sa dilim? Kami po nanatili sa dilim noon. You remember Pinatubo? Naalala niyo ang Pinatubo? Nung pumutok ang bulkang Pinatubo, papasok pa lang, excited ako noon eh. Kwento lang akong konti. Bumili ako ng notebook. Ang cover ng notebook ko, Robin Padilla. So yung mga kaidaran ko, baka yan po, malalaman nyo. Notebook, excited. Hindi Katleya. Ayoko ng mga Katleya nun eh. Gusto ko yung merong sa harap. Ayoko rin ng Golden Gate. Gusto talagang yung Bina Morales, yan, no? Robin Padilla, Utol Kong Udlom, no? Yung mga ganun. So yan po yung mga gusto ko na nun. Tapos yung mga batang City Jail, no? Si Kimpi De Leon, yung mga ganyan. Hindi babae yung nasa mga hindihan, mga lalaki. Mag-isip ka na, mga lalaki. Kasi utol niya di ba? Sa Utol Kong Udlom. Hindi mo naman pwedeng tanggalin si Bina Morales. So, noong bumili po ako nanghiram ako ng bike noon, tapos naka-bike ako. So, nagtataka ako talagang makikita mo yung pagputok ko ng Pinatubo. Akala ko umuulan. Umuulan pala, buhangin na Hindi pa, buhangin. No, kasi yung pagdating sa amin, talagang buhangin na yung, sabi ko, ba't ganito, hindi basa yung ulan? So talagang parang naghahabulan kami ng cloud. Uy, habulin mo ko. Talagang hanggang nakauwi ako sa bahay, itinulog ko. Nagtataka ako, hindi na umaaraw. Ilang days yun, madilim. At sasabihin ko sa inyo, hindi maganda. Hindi ako makakain na maayos.
Hindi ko makita eh. Hindi ko magawa yung mga bagay na gusto kong gawain kasi hindi mo makita. Excited pa naman ako mag-aral nun. First day of school talagang, kasi lagi po akong ganun, excited akong pumasok. Pag nasa loob naman ako, excited naman ako lumabas. Amen? Bakit? Di ba, kayo lang ba naging excited lumabas? Lahat tayo, di ba? So yung madilim po na yun, hindi po magiging maganda. So ang buhay natin, akala natin noon maliwanag. No, lagi ko sinasabi sa inyo, magugulat ka na lang sa mundo. Magugulat ka na lang sa kanya, ba't ganun na nangyari? Ginawa ko naman lahat. Naging mabuti naman ako. Hindi ko naman sila ginarabyado. Amen? Amen? Pero bakit ganito pa rin ang nangyari? Because when we are in the darkness, we cannot really think right. Amen po ba? And we cannot do things sa buhay po natin na maayos. That's why in John 14 or John 12 verse 46, this is what the Bible says. I have come into the world as a light. Amen. So that no one who believes in me should stay in darkness. Amen. So sa buhay natin, minsan baka akala nyo dahil di natin kasama ang pamilya, parang madilim ang Pasko. Hindi. Nasa iyo si Kristo. Alam nyo, ang kagandahan ng pag nasa iyo si Kristo, you can always take things, situation in your hand right. Hindi ka magkakamali kung paano mo tignan yung mga bagay na meron sa iyong harapan pag tinignan mo sa perspective ni Kristo because you have the light. Amen po ba? You're no longer in the darkness. Kaya pag sinabi natin na naguguluhan tayo, ano kaya ang gagawin ko dito? Parang hindi, malungkot talaga ang Pasko ko. Andiyan ang ibang kapatid natin. Diba? At least this Christmas, do yourself a favor. Amen? Huwag tayong malungkot. Pasayahin natin ang ating sarili. Let's say, for example, kung halimbawa mga anak namin nasa Pilipinas, saan ba si CJ? Ayan. Halimbawa si CJ nasa Pilipinas. Pag alam mo nandito kami, Jay, yung totoong sagot, ha? Yung totoong sagot. Oh. Pag alam mo nandito kami at Pasko, gusto mo ba malungkot kami? Sagot? Ang sabi niya, gusto mo ba malungkot kami? Hindi, di po ba? Tingnan niyo po ba ang mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas? Dahil gano'n na nararanasan, gusto nila malungkot tayo? Hindi, ayaw nila. Amen. The moment na sinabi pa natin na, oh, lungkot ng Pasko ko, kasi ganito, ganyan. No, parang may guilty feeling lang. And you're just making your situation worse. Instead of handling the things in your hands right now, handle it properly with the joy na ibinigay ng Panginoon sa buhay natin, ay hindi natin magawa. Why? Because we're still thinking like, I'm still in darkness. No. You're already in the light. Amen? Hindi, Pastor, di mo lang alam kasi 5 taon na akong hindi umuwi. Eh, di umuwi ka. Taon-taon pwede namang umuwi tapos yun ang idadahilan mo. Amen? Ay, hindi mo lang alam ang sitwasyon ko, Pastor. Nakatagal ka nga 5 taon eh. Nakakain ka nga, makapag-ipon ng pamasahe mo, hindi. 5 taon. Okay pa ba tayo? Parang galit kayo sa akin eh. Amen? Amen po. Pero totoo po yun. Di po ba, real talk lang tayo. Real talk. Di po ba, 5 taon. May dahilan ka. Tama po ba? Pero ano man ang naging dahilan mo, tignan mo matimbang yon. Amen? Amen po ba? You are already in the light. So the darkness will never, ever overtake you again. Amen. So yun po ang purpose ni Kristo, kaya siya dumating. And next one is to expose the lies of the enemy. In John 18 verse 37, ang sabi po diyan, you are a king then, ang sabi ni Pilate. Jesus answered, you say that I am a king. The reason I was born, it's from the mouth of Jesus,
and came into the world is to testify the truth. Amen? Siya'y pumarito upang expose kung ano yung lies. Amen? At i-testify niya kung ano yung katotohanan. Alam mo anong katotohanan? Not by your doing that you will be saved. That's why yung sabi niya, only believe in me. By believing in me, you will abide in me, and I will abide in you. And there's no way that you will not bear much fruit. Because abiding is not doing. Abiding is accepting and believing what Christ has done. Amen? Yun ang abiding. Amen po ba? And from your being, then you will go into doing. Hello? Ang magnanakaw, hindi ako kakanta. Hindi. Ang magnanakaw, hindi mahirap sa kanya ang magnakaw. Bakit? Bakit po? Kasi, hindi lang professional. Mahirap ba sa kanya pag nagnakaw siya? Nagnakaw ako. Hindi, di ba? Madali sa kanya kasi siya yon. From his being, it's not hard for him to do all those things because his being is a thief. Kay Satanas, huwag mong tingnan ng katabi mo. Ako tingnan mo. Kay Satanas, hindi mahirap sa kanya ang manloko. Tama po ba? Kasi ang being niya ay manluloko. Deceiver. Amen? Destroyer. Kaya pag sinira niya ang buhay natin, hindi yon mahirap para sa kanya. Kasi yun ang kanyang being. So when our being was changed from old nature to new nature, which is in Christ, so it's not hard for us to do the good things. Why? Because our being has been changed from sinful to godly nature, ang kalikasan. Kaya nga po, huwag natin problemahin yung mga gawa. Ang problemahin mo muna, yung paniniwala mo. Yun ang problemahin mo muna because what you believe, amen, will always produce work in your life. Will lead you into doing. Whatever you believing, it will lead you into doing. That's why you need to know your being first. Alam mo yung isang hindi naman magnanakaw, tapos nakapagnakaw siya. Ano po ang sasabihin? Bakit ko ba nagawa to? Di po ba? Kasi alam niya, hindi siya magnanakaw. Alam niya ang being niya. So pag alam mo kung ano ang being mo, that you are already righteous at nakagawa ka ng mali, hindi yun okay sa'yo. Kasi alam mo na righteous ka. Hello? Kaya nga merong pagbabalik loob na tinatawag nila. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, na-expose na ni Kristo ang mga kasinungalingan. Ang haba, no? Amen? So ano ang kasinungalingan ng dyablo? Minsan sasabihin niya, uy, hindi ka sapat. Uy, kulang. Kulang pa nagawa mo para sa Panginoon. Ang sasabihin ng Panginoon, ang ginawa ko sa cross, it's more than enough. Amen? Ang sasabihin niya, wala na magmamahal sa'yo. Sasabihin ng Panginoon sa atin, no. Mahal na mahal kita. Amen? So yun po yung sinasabi ko na kasinungalingan ng kaaway. So Jesus came for us to be saved, to have eternal life, to free us, to take us from the darkness and bring us into His marvelous light. At ano pa? And to expose the lies of the enemy. As long as you are in Christ, maniwala po kayo, pag nilagay niyo yung sarili niyo kay Kristo, makikita niyo lahat ng kasinungalingan ng dyablo. Sasabihin na, sabi ng dyablo, ganyan ang ginawa niya, sama-sama, huwag mong patawarin para matuto. Pero when you are in Christ, ang sinasabi sa atin, once you're like that person. But I learned to forgive and receive you. And you also wrong someone, but they forgive you. And you change because you have been forgiven by them. So why don't we give the chance for that person to change? Maybe we can help them to change. Amen? Amen po ba?
Next, to overcome the enemy for us. So, yung mga bagay na hindi po natin kayang gawin, siya rin ang gumawa. To overcome the enemy over for us. Amen? The one who does what is sinful of the devil. 1 John 3:8. The one who does what is sinful is of the devil. Amen? Yung gumagawa daw ng mga bagay na makasalanan is of the devil. Kaya nga sinasabi ko kanina, kung ang nature mo hindi pa nabago, ganun po mangyayari. Okay lang sa'yo, yung mga bagay na yon. So, because the devil has been sinning from the very beginning, the reason the Son of God appeared, ano po ang ginawa niya? Was to destroy the devil's work. And the devil's work is to steal, kill, and destroy. That's the job description. So, pag tinatanggap mo na meron pang power sa iyo yon, then you don't understand what God has done for you. He already won the battle for us when it comes to spiritual battle. Amen. But in this world, sa ating soul, on how we deal with the people around us every day, sa buhay na meron tayo, no. We're still having those kind of battle. But again, the battle is not ours. The battle is the Lord. Amen po ba? Amen. That's why it's not against flesh and blood, but with every spiritual forces dito sa mundong ibabaw. Amen? So, to destroy the devil's work. At naniniwala po ba tayo na ang kaaway po ay wala nang kapangyarihan sa buhay natin? Sino pong naniniwala na wala nang kapangyarihan ng kaaway sa buhay nila? Sino po? Amen? Tayo po ba lahat ay naniniwalang wala nang kapangyarihan ng kaaway? Praise God. Siguro pag lumapit kayo, anong gagawin ko? Tandaan mo, wala nang kapangyarihan ng kaaway sa'yo. Hindi ko alam wala nang kapangyarihan ng kaaway sa'yo. Wala na. You stand in your position, in your identity in Christ. Alam mo ba, siya ay dumating upang magkaroon ka ng identity, upang makita mo kung sino ka talaga. Amen? You are now made in the likeness of the second Adam, not in the first Adam. Amen? So ano pa pong ginawa niya? To make us His own again. To make us His again. Para tayo po ay maging Kanya ulit. Amen? So sino po nagmamay-ari sa atin? Sino pong Lord? Amen? Sino nagmamay-ari sa atin? Ang Diyos. That's why there's a saying like, as you are, so are we. You are mine, and I am yours. Amen? As He's taking lead sa buhay natin, then we're giving Him power sa ating buhay. Amen? And the life that we live now is not our own life, but the life of Jesus Christ that is in us. Amen? In Mark 10:45, ito po sabi niya, for even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. Imaginein mo yun, no? Yung parang ganito, no? Pupunta ka sa bansang ito, hindi para sa sarili mo. Sino po ang mostly sa atin, if not all, walang pumunta dito para sa sarili. Tama po ba? Because we're all thinking about our family doon sa Pilipinas. We just not came here for our own. Right? Amen? Si Kristo, hindi siya dumating para sa sarili niya. Dumating siya dito sa mundong ito para sa atin. Amen? Siya ay namatay as a ransom for many. So anong ibig sabihin ng ransom? Pantubos. Amen? Simpleng ilustrasyon. Pag sinanla mo yung alahas mo sa pawn shop, hindi mo yun pagmamay-ari hanggat nandoon. Tama po ba? Pero pwede mo pa rin tubusin. Halimbawa, kung nagsanla ako sa pawn shop
at ang nagtubos si Jobs, akin pa ba yon? Hindi, kay Jobs na. So, sino ang tumubos? Sa kanya yon. And do you believe that God already ransomed us? So, do you also believe that you don't own yourself? Someone owned us. At sino may karapatan sa atin? Yung nagmamay-ari sa atin. Tama po ba? Kung siya may karapatan sa atin, meron po ba siyang say sa buhay natin? Meron po ba? Minsan nga pumapalag tayo eh. Pero because He's gracious and He's so loving, hindi niya sinabing, o itong alahas na to parang hindi na pure, tanggalin ko na nga dito, bahala na nga siya, total wala nang value to, hindi na pure. Bakit? Kasi sa ating tao, di po ba ganon? Ang purity ay natitest when you go to trials. Amen? Yung purity ng gold ay malalaman mo lang pag dumaan yan sa apoy. Amen? So that's why there are two types of fire that is sa ating pumbuhay. One is the Holy Spirit. He's the fire. That's why when we are going and being led by the Holy Spirit at hindi mo kaya na magpasakop sa banal na Espiritu, yung purity ng pagiging anak natin ng Diyos ay hindi ganun kumikinang. But when we are being tested by the fire, if the Holy Spirit is telling us, anak dito sa kaliwa, amen? And you go with the flow of that fire, di lalabas ang kinang mo. Pero minsan, ayaw natin. Kaya hindi lumalabas ang kinang ng isang anak ng Diyos. Amen? Kaya pag tayo po'y being led by the Holy Spirit, nakikita natin na mabuti ang Diyos sa ating buhay. Amen po ba? So tandaan po natin, Jesus came to save us, to give us eternal life, to free us, to give us life, to expose the lies of the enemy, to overcome the enemy for us, and to make us His own again. So this Christmas po, let us not forget that Jesus came for you. Amen? Huwag nating kalimutan na mabuti ang Diyos. Jesus came for us all. Amen? Pwede ko bang tawagin ng worship team dito sa harapan? God is so good.